Welcome guys sa ating Action FX Educational Webinar. So market analysis tayo for this week. So unahin natin yung previous analysis natin. Review natin yung fundamental bias, mga trade ideas natin, mga trades natin gamit yung AFX system. So sa gold analysis muna tayo last week. So last week makita natin yung previous analysis natin dito. So we anticipated a pullback, hard time frame pullback sa gold market. Makita natin dito yung key level na binabantayan natin dyan na possible pullback sa 2,300 key level. So na-anticipate natin yung pullback dyan sa level na yan and possible move lower, Then kapag nireject yung key level, if nireject yung key level na ito is possible buy position, Makita natin dito yung analysis natin last week sa gold market. So tingnan natin yung current market sa gold. So makita natin dito na nag-pullback sa key level yung gold, Makita natin dito yung drop. O, So ito yung drop na na-anticipate natin, Nag-pullback siya sa key level. So itong key level na to. Then nag-drop lower, kapag nag-break below. Then makita natin yung price is ni-reject yung key level na ito. So yun yung analysis natin last week. So nakasabay tayo dito sa mga sell position natin dito nung nag-pullback. Then buy position nung ni-reject yung key level, Closing above key level, possible buy position, So makita natin yung analysis natin. Break above 2353 key level or high time frame pullback to 2,300 key level. Ito yung nangyari last week. Nag-pullback siya sa 2,300 key level for better buy position. Makita natin dito yung mga trades natin. So ito. So nung previous analysis natin, nakita natin sa weekly time frame to sa gold market. So na-anticipate natin na possible pullback sa key level na ito. Nakita natin nung May 2, nag-drop siya. And nag-drop lower pa. Makita natin yung formation ng candle, So nasa 60 pips drop yung gold na yan sa weekly time frame. Makita natin dito. Ito yung mga sell position natin. Ito nung April 30, Kapag-sell tayo dito. So pwede nyo panoorin yung live trading natin, Naka-record yung mga trades natin sa YouTube channel natin. So dito makita natin yung mga previous trades natin. Gamit yung FX system, pwede nyo panoorin yung mga live trades natin kung paano tayo mag-trade, gamit yung FX system. So ito naman, makita natin sell position natin gamit yung trading system natin. So makita natin may mga sell confirmation, rejection sa key level, nag-sell position tayo. Then nag-secure profit tayo, makita natin yung position natin dito, and nag-secure profit tayo dito 60 pips. So makita natin dito yung fundamental bias natin. So gold bearish sentiment, Kaya na-anticipate natin yung gold hard time frame pullback sa previous analysis natin, Nag-pullback siya, nag-profit taking mga nagde-trade sa gold after a all-time high previous month, Ito naman yung sa gold buy position natin before. So before to ng negative NFP data, kapag buy trade tayo before data release, So makita natin yung result ng NFP data report. So negative siya sa
USD, no? And yung unemployment rate, OC USD weakness, kaya makita natin nag-spike up yung price ng gold. May buy confirmation tayo, makita natin dito, then nag-spike up siya. May sell confirmation tayo dito, so big sabihin, yung sa trading system natin, maganda mag-exit dyan sa sell confirmation dahil possible na mag-retrace or reverse sa price na to. Kaya tayo nag-exit ng position. Makita natin, nag-exit tayo dyan. Kung titignan natin sa trading system natin, MT4, makita natin sa H4, so makita natin ito yung drop. So, nakapag-sell tayo dyan sa mga price na yan. Then ito na nag-hold na yung key level, yung 2,300. So, nakapag-buy tayo dyan and secure profit. H1, makita natin dito. So, ito yung trade natin sa gold. Makita natin dito, nakapag-buy position tayo dito and exit position, and then may sell confirmation sa 30-minute time frame. Kaya tayo nag-exit, no? Sa lower time frame, may mga confirmation din dyan na maganda mag-exit ng trade, no? Mga sell confirmation. Then makita natin nag-drop siya. After na price in yung negative NFP data, mabilis siya na price in, no? Dahil may mga upcoming data report pa sa USD currency. So dito, nagkaroon ng drop, no? So after mag-profit taking dito, secure profit, kaya umaksak yung price ng gold, no? Mabilis siya na price in ng market yung data report sa NFP. So nag-drop siya. And dito naman may mga data report tayo sa PMI, no? US data report. So nagkaroon ng negative data report, no, and positive data report. So mostly mixed data report siya, kaya makita natin nagkaroon ng demand dito sa gold, no. Dahil overall negative pa rin yung NFP data, so nagkaroon ng bullish momentum dito, nag-hold. Okay, buy confirmation tayo dito. And sa lower time frame, may mga buy confirmation tayo dyan. So nasa 30 minutes time frame tayo. Makita natin nag-hold yung key level, no? So yung key level na binabantayan natin dito, nag-hold. So ayan, maganda mag-buy dito nung nag-pullback, no? So hindi tayo napag-trade. Hindi tayo napag-trade ng gold kanina dahil tulog pa tayo noon. Makita natin maganda mag-buy dyan. Then secure profit, may sell position dito. Maganda mag-secure profit dyan sa price na yan. Possible na mag-retrace siya or pullback na naman. Makita natin dito yan. Makita sa 15 minutes time frame, no, may mga buy and sell confirmation. So dito may buy confirmation. Pwede mag-buy dyan. So may sell confirmation ng daily open, no. So hindi maganda mag-trade during that time, no, dahil kaka-open lang ng market. So dito naman may buy confirmation. So ayan, kita rin nagkaroon ng bullish move during Asian session. Ayan. So ayun sa gold. So ayun analysis natin sa gold, no, yung previous analysis natin. Next naman is, so may nangyaring event, no. So currency intervention sa Japanese yen. So makita natin dito sa chart, sa H1 chart, no. Sa USD Japanese yen currency pair, makita natin yung price ng market, no, tumaas siya dahil sa Japanese yen weakness, no, or bearish sentiment. So nabot niya yung 160 key level for the first time since 1990. So yung key level na ito is napaka-importante dahil never pa siya na-touch
since this year, no? So makita natin sobrang hina ng Japanese yen, kaya yung Bank of Japan is kailangan nila mag-intervene para tulungan yung currency nila na wag maging weak, no, dahil sobrang hina ng currency nila. So nag-currency intervention sila, kaya makita natin yung drop dito. So sa sobrang hina ng yen, makita natin kailangan nila mag-intervene sa currency para magkaroon ng demand sa currency nila. So kaya makita natin yung bearish move sa USD yen na currency pair dahil sa currency intervention, no? Kung titingnan natin yung current chart, no, sa USD yen, nasa 4-hour time frame tayo. So ito yung unang currency intervention nila, nag-drop, then nag-pull back agad ulit, no? So dahil di pa sapat yung intervention nila, kaya nag-intervene ulit sila for the second time, kaya drop dito, no? Then nag-drop na. So ayan, so makita natin sobrang lakas ng Japanese yen last week, no? May mga trade tayo dyan nung sa last week natin. Ito. So napag-trade tayo dito by position, no? Ito yung unang currency intervention. So kailangan natin mag-hanap ng opportunity kung saan maganda mag-trade. So after mag-drop, na-anticipate natin na ma-fade out yung move, no? So nag-hold yung key level, nag-buy position tayo. Makita natin 100 pips move to. Makita natin ito yung buy position natin. Then dito tayo nag-secure profit. So makita natin sa currency pips. So sobrang lakas ng Japanese yen dahil sa currency intervention. And sa H4, nagkaroon ng pullback, nagkaroon ng strength sa yen, no? Pero na-anticipate natin yung pullback, no, sa Japanese yen. So yung makita natin dito, nung nagkaroon siya ng strength, yung yen, then na-anticipate natin yung pullback na ito. Eh doon tayo napag-sell. Dito buy dahil USD yung binibili natin. Binibenta natin yung Japanese yen. So then napag-secure profit tayo dito. Okay, yung trade natin. Ito naman, call buy trade. Na-hit yung stop loss natin dito, no? Nakapag-buy tayo dito. So, bullish move, then nag-drop siya. Na-hit yung stop loss natin. So, small loss lang siya or malapit lang sa break-even point. Ito. And buy trade sa gold. Then, nag-secure profit tayo dito. Kaya, mga analysis natin. Eh, sa USD naman tayo, tingnan natin. Makita natin dito sa USD. Yung previous analysis natin, nag-break above siya sa 105 key level, no? And anticipate natin yung range na to. Dahil wala masyadong fundamental driver nung previous week. And dito naman, anticipate natin na mag-hold yung key level dito and break above 106, no? And anticipate natin break above higher. So, pero hindi nangyari yun dahil sa shift of market sentiment and fundamentals dahil nagkaroon ng dovish FOMC and yen intervention. Kaya nagkaroon ng USD bearish sentiment or USD weakness. So, makita natin nag-shift yung sentiment ng market. Makita natin dito, bearish yung USD before pa ng NFP data release. And yung resulta ng NFP, so negative siya, kaya nag-bearish move siya hanggang dito. So then mixed PMI data, kaya na-fade out yung bearish NFP data.
Makita natin yung rejection dito sa key level. So, yun yung previous analysis natin sa USD. So, naan din natin, no, yung adaptive bias natin na so if hindi siya mag-break above 106 or 106.5 key level, no, possible na mag-pullback siya dito sa 105.0. So, 105. So, 105 key level na to. Nakita natin nag-pullback siya, no? Nag-pullback siya. Then, nag-break below pa siya dito, no? Pero ni-reject ng USD yung level na to. So, makita natin na sa above na siya ng 105 key level. Previous analysis natin. And ito naman yung update sa pound USD, no? Makita natin yung previous week, no? Nakita natin na possible key level ito. So kapag ni-reject, makita natin yung price respecting this key level na ni-reject. Ilang beses siya ni-reject, no? Hanggang sa nagkaroon ng bearish move sa USD, kaya alam natin na magkakaroon ng bullish move dito sa pound USD dahil inversely correlated sila. Kapag umina yung USD, so syempre tataas ang pound USD. Makita rin ang bullish move siya. So right now, nandito pa rin siya malapit sa key level natin, no? So ayan. So ni-reject niya yung next key level na ito. So ayun yung mga previous trades natin, previous fundamental bias natin, currency interventions sa Japanese yen, no, and gold bearish move, no, last week. So yun na yun naman, ano yung analysis natin for this week, no? So start tayo sa gold market. So dito tayo sa gold. Makita natin yung previous analysis natin dito. So since nag-pullback na siya, hard time frame pullback, tingnan natin yung hard time frame, no? Kung ano yung possible move sa next week for this week, no? Makita natin dito. So itong move na to, is-anticipate natin for the previous analysis natin, yung bearish move, no? So expected din ng pullback ang gold after mag-make ng all-time high ang gold market previous month. So ngayon, makita natin nag-bearish move siya, nag-hard time frame pullback. So this week, makita natin dito, if nag-hold yung key level dito, so possible na mag-bullish move ang gold market, no? I-retest yung previous week. So if hindi naman nag-hold, no, nagkaroon ng bearish momentum or USD bullish sentiment, possible na mag-reject yung gold dito, break below key level, no, and nagkaroon ng bearish move dito, possible na i-retest yung previous week na key level, no. So, yung napaka-important key level na babantayan dito yung weekly open. So, which is yung bantayan natin, yung 2,300 key level, no. So, ayun yung key level na dapat alam natin, na. So, sa daily, makita natin dito, ni-reject yung key level, no. As long as holding above key level, no, and may bullish momentum, bullish tayo sa gold market. So, dito. So, gagawin natin dito, lilipat lang natin to. Same as previous week analysis. Yung pinagkaiba lang is hindi natin anticipate yung pullback, no, dahil nag-pullback na siya. So, possible na if nag-break below dito,
So, ayun yung analysis natin for this week, no? Yung key level na 2,300. Na natin with for better buy position. As long as above siya ng key level na to, pwede natin anticipate yung bullish move dito. Makita natin dito. If ni-reject naman yung key level na to, yung adaptive bias natin is bearish kapag ni-reject, no? Possible mag-retest ulit dito sa level na to. Bearish move. Then if nag-hold naman yung key level dito, another buy position dyan, possible na mag-hold. Ayun yung second bias natin, no? Pag nag-pull back ulit. Overall, bullish tayo sa gold market. Sa DXY naman, kita natin dito, yung mga data report natin, mga fundamentals natin, no? Kaya nagkaroon ng bearish move sa USD. USD weekly natin. So as long as holding above 105 key level, possible na continue bullish move sa USD, no? Yeah. Yan. So if hindi naman nag-hold dito, yung key level na yan, karoon ng weakness sa USD, so possible na so, mag-continue yung bearish move hanggang i-retest yung level na ito. Dahil wala tayong masyadong fundamental data or fundamental drivers sa USD for this week, no? Makita natin dito sa economic calendar natin. So wala masyadong key data for USD, no? So, mas expected na mag-range lang yung USD market. Yan na. Currently, yung price ng market is nasa key level siya, no? If above siya ng key level, no? Bullish tayo sa USD. And below key level, no? Bearish tayo. So, yun yung mga price level na babandayan natin. Mga guys, daily. So, last week na nagkaroon ng bearish move, no?
So ayan, mga fundamental catalyst sa gold, if meron tayong mga geopolitical tension na can cause bullish sentiment sa gold market, no? So possible na mag-move higher, no? Based sa mga real world events, mga conflict, no? Kaya nagkakaroon ng bullish move sa gold market. So if wala naman, possible na mag-range lang dito. Mag-range lang yung price ng gold dito. Same sa USD, no? If wala masyadong fundamental driver, it can cause volatile move sa USD currency. Possible na mag-range lang yan dito. Or dito. So, i-analysis natin for this week, no? Wala masyadong key data report. So, expect na less volume yung market for this week. Wala tayong masyadong key economic data report. Wala masyadong fundamental driver sa USD currency. And, expect natin na kakaroon ng range. Range yung market, no? So, hindi always na nagkakaroon ng volatile move ang market, no? So, may time na nag-range lang yung market, no? So, last week, nag-volatile move. Nagkaroon ng USD weakness and possible this week, no? Na mag-bounce lang yung market, no? Range lang siya. No? So, depende yan sa market next week for this week, no? Kung magkakaroon ng volume ba or hindi. So, depende talaga yan sa market. So, ayan, ulitin natin yung gold natin. Since yung overall analysis natin sa USD ay ranging, no? Hindi tayo masyadong bullish or hindi tayo masyadong bearish. Since based sa technicals, if nag-hold above siya sa 105, bullish tayo sa USD. And sa gold naman, if nag-hold above 2,300 key level, bullish tayo sa gold market, no? So, may time na bullish tayo sa gold and bullish tayo sa USD at the same time, kahit na inversely correlated sila. So, based ito sa technicals and fundamentals, no? Kung ano yung mga key levels. So, at this week, no? Parehas tayo bullish sa gold and USD. So, base yan sa mga key levels na na-analyze natin. So, ayan. So, makikita natin dito sa USD index sa MT4 natin. Makita natin sa 4R. Nag-drop yung USD last week. Makita natin last week yan, may mga interval tayo. Makita natin line na yan. Last week yan. Ito naman yung previous week. Ito naman, Monday. So, tingnan natin yung possible move, no? So, possible na mag-bullish move siya if holding above this key level, no? While sa gold naman, 4R, as long as nag-hold above dito, so bullish tayo sa gold. If hindi naman, gonna check yung key level na to, so anticipate natin yung bearish move. So ayan, dapat alam natin yung mga key levels na binabantayan. May pre-plan analysis tayo. So para makapag-form ng bias, no? Ayan. Yan na rin yung pong market. Pound USD. Pound USD naman, makita natin dito.
if mag-continue yung bullish sentiment sa USD, no? If nag-hold above siya dito sa 105 key level, no? If nag-continue yung bullish momentum, so inversely correlated siya sa pound USD. So opposite ng bullish move is bearish move. If yung USD magkakaroon ng momentum, lalakas ang USD. Sa pound USD, magkakaroon ng bearish move, no? So lalakas yung USD. So same lang previous analysis sa pound USD, no? Same key level na move lang natin to. So same analysis last week, no? So if nagkaroon ng bullish move sa USD, so expect natin na i-reject yung key level na to and break below and continue yung bearish move. Ni-reject niya yan, continue yung bearish move dyan. Ayun yung weekly time frame sa pound USD. Sa USD CAD naman tingnan natin. Wait natin dito, may level tayo dito. So if holding above key level na to, so 1.366, nanayan natin. If nag-hold yung key level na to, the same lang sa USD, no? Expect natin mag-bullish move siya. Yan. No, same lang sa USD. So if holding above key level, expect natin na yung next target niya na key level, no? So bullish move sa USD, bullish move sa USD CAD currency pair. So dito, na-expect natin magkaroon ng weakness sa CAD. If merong mga negative data report sa Canadian dollar or sa CAD, no? Magkaroon ng weakness sa CAD. So expect natin yung bullish move na ito. So inversely correlated siya sa pound USD, kaya bearish dito, bullish dito, and same sa DXY. So dahil ito ay USD index. So tingnan pa rin natin yung data report na to. So kahit hindi ito mga key data report, magbibigay pa rin ito ng volume sa market. And may mga currency sa AUD, may RBI interest rate decision tayo. And sa pound, so heavy move yung pound dito, no? Kailangan natin bandayan to. Yung gross domestic product, GDP, yung interest rate decision, kaya natin bandayan natin yun para dito sa analysis natin sa pound USD. If nagkaroon ng bearish sentiment sa pound, so expect natin magkaroon ng bearish move dito dahil humihina ang pound. So ayun yung analysis natin for this week.